Magandang araw po sa atin lahat. Po ay may pag-uusapan tayo dito sa ating halalan na nalalapit. Ilang araw na lang po at tayo magboboto na. Iboto po natin ang karapat-dapat na mamumuno sa ating bayan, lokal man o nasyonal. Dahil nakasalalay dito ang ating kinabukasan. Tayo po ay dito po sa Alaminos, Laguna. Sana po iboto natin yung karapat-dapat na mamumuno sa ating bayan na makakatulong. Yung makakatulong sa ating bayan. Kasi kitang-kita po natin ang ating mga kalye ay sirang-sira na. Talagang pahirap na sa mga katulad naming gumagamit ng sasakyan 3 gulong. Kasi laging nasisira ang bearing, laging tanggal ang welding, ganyan. Sana po ay sa susunod pong magiging mamumuno sa ating bayan ng Alaminos, sana po ay magawa ng paraan ito na ito po ay ma-asfalto man lamang ulit para mawala po yung mga lubak-lubak sa ating kalsada. Mabuhay po kayo mga tumatakbong mga mayor dito sa Alaminos. Ating iboto po ang mga karapat-dapat maging mamumuno sa ating bayan para po umunlad ang ating bayan at sa maayos po ang mga dapat ayusin sa ating nayon. Kasi sa ibang lugar katulad nitong Del Carmen, ang ganda ng kalsada. Talagang espaltado, bagong-bagong espalto. Ang gandang takbuhan. Nakakainggit ang kalsada. Pati itong San Ildefonso, maganda rin. Sana naman magawa ng paraan ng ating namumuno itong mga kalsadang ito. Hindi ko malaman kung sa mayor o sa mga kapitan. Dapat sila ang mag-asikaso nito. Kasi mula dyan pagpasok papuntang Ibaye dito sa mula dyan kay Malito, talagang ang kalsada dyan talagang yung espalto lang naman po ang ating dapat mapatungan ng bago para gumanda po naman ang ating kalye para sa magandang ating talaga po namang naapektuhan yung marami pong talaga namang taltalan. Sabi nga nung isang nung kasama ko sa dati sa pagbiyahe, may sumakay gabi. Ngayon, siya bumaba. Kaya bababa na ako. Sabi nung driver, bakit? Lasing ka yata kasi ang takbo niya pasiring-siring. Pala naiwas to sa mga lubak. Ang ginawa nung driver, binalik sa parta. Kayo na magsakay diyan. Lasing daw ako. Naiwas siya sa lubak-lubak. Kasi nga pagka sa tulog gabi, madalang naman ang natakbo. Gayon. Sabi nung pasahero, lasing yata ito. Binalik na. Binalik ng driver. Sumakay ka na dyan sa iba. Talagang maraming karanasan po din sa mga nabiyahe ng tricycle sa gumagamit ng 3 gulong. Talaga pong sana po magawa po ng paraan naman. Dito sa parting itong San Bartolome, ang ganda rin ng kalye, napatungan din ng espalto. Kaya sana po naman ay magawa ng paraan dyan ng mamumunong alkalde ng ating bayang Alaminos. Sana po ay mapaganda lahat yung mga yan, daanan. At iboto po natin ang ating mga konsehalis na na masisipag. Bahala na kayo, mamili kung sino. Ang dami po naman yan. Hirap isa-isahin. Tsaka ito pong basta sila. Mahirap ako magbanggit ng pangalan dahil sa dami naman ng ating ating konsehalis. Bahala na kayo. Basta yung inaakala nyo makakatulong sa atin, sa ating bayan. Yan. Talagang iboto po natin ang makakatulong sa atin. At saka yung pong yung pong mga pumapabor sa paggagawa dyan ng dam site, huwag nating iboto. Kasi
maapektuhan itong ating ilog sa kanlurang maganda, ay baka dyan tumagas yung katas niyang basura. Talagang alagaan natin ang ating kalikasan, ang ating kabundukan, para naman pagdating nating mga salinlahi ay pakinabangan pa itong mga ilog-ilog na ito, kasi yan ay importante sa atin, yung mga ilog-ilog na yan, kasi yan ay libre lang maligo diyan, hindi mo na kailangan pumunta sa malayo. Makakapag-swimming ka na rin yan, makapanghuli ka dyan ng mga kung ano-anong isda, pwede ka dyan manghuli ng suso. Katang-katang, yan. Ingatan po natin ang ating kalikasan, huwag po nating pabayaan ito yung mapaglagyan ng dump site dyan sa bundok, kasi yan ay magiging nakatas po yan Saka baka tambakan ng mga kung saan saang bayan, dalhin lahat diyan, ay di ang mangyayari sa atin, magiging magiging tambakan tayo ng basura sa mga, kasi yan talagang balik kung malayo sa huwag dun sa pwedeng kumatas dyan sa ating ilog, ating natural na kalikasan, baka masira. Ating po pag-ingatan ang ating pong kalikasan. Kaya po sa ating mamumuno, piliin po natin yung mga karapat-dapat makakatulong po sa ating bayan. Tayo po ay maging mapagmatsyag sa mga pangyayari ito sa ating bayan. Marami pong konsehalis diyan, iboto po, piliin po natin ang karapat-dapat na mamumuno sa ating bayan. Saka na po na tayo magbabantik kung sino-sino sila, ay napakarami naman ang konsyal na yan. Saka mayor naman ay piliin nyo ang karapat-dapat na nakakatulong, miski hindi siya nakaupo sa ating pamayanan, ay nakakatulong siya, nakakapagbigay ng mga project kahit siya ay hindi nakaupo. Marami siyang nalalapitan sa ating gobyerno. Kaya iboto po natin ang karapat-dapat na magiging manunungkulan po sa ating bayan. Yan po lang. Magandang araw po sa atin lahat. Tayo po ay manalangin sa araw-araw, magpasalamat po sa Diyos sa taas na sa tayo umunlad na ating bansa. At pumili po tayo ng karapat-dapat na magiging presidente natin na huwag na tayong kumuha ng datihan na mga dilawan, kasi yan po mga yan alam naman natin kung ano nangyari sa ating bansa nung pasukan ng dilawan. Buti nga si Duterte nga ang naging presidente ngayon. Di sana hindi na tayo nakalpas sa kuko ng mga dilawan. Gusto pa nilang bumalik uli. Kaya tayo ay maging mapanuri na kung sinong karapat-dapat. Huwag na tayo muling maglagay ng dilawan, kasi alam natin ang nangyari mula sa ina hanggang doon sa anak. Walang nangyari sa bansa. Hirap ang ating dinanas. Maganda-ganda rito si Pres Duterte. Talagang marami siyang ganawang project. At sana ito'y pagpatuloy ng kanyang ng susunod na administrasyon, na sana manalo itong pambato nating si Bongbong Marcos at Sara Duterte. Pagpatuloy ang mga pinagagawang mga project ni Pres Duterte, at gawa ng alam niya natin naman pagka ibang naupo tinitigil kung bakit. Ay pagpatuloy ang mga project na magaganda naman, papakinabangan ng ating mga taong bayan. Talagang nalangin po tayong ilagay ng ating Panginoon Diyos ang karapat-dapat sa ating bansa, na iaahon tayo sa kahirapan, dahil batid po natin ang kalagayan ng ating bansa. Kailangan magiging presidente hindi susunod sa foreign power na dikta ng dikta. Saka din sa isang kandidato, baka tayo na mapatulad yan kay Pinoy Noy.
nawala yung ating West Philippine Sea, yung mga isla dyan sa panahon niya. Diyan nawala sa kanya. Yung pang isang tauhan niya. Talagang sagang dikit niya, talagang napakaraming beses pumunta ng China habang nakaupo siya. Tapos ibibintang kay Presidente Duterte yung pagkawala nung samantalang nung nagtatayo siya nakaupo. Huwag na tayong bumoto sa dilawan. Gising Pilipinas. Doon tayo sa makakatulong sa ating bayang sinilangan. Nakarapat dapat. Huwag na tayo maglagay ng dilawan ulit. Kasi masama ang ating naging experience dito sa mga nagdaang mga presidente. Dito lang kay maganda-ganda kay Pres Duterte. Talagang ang dami niyang pinagawa. Sa iksi ng kanyang panahon na nilagi sa kanyang kandidatura ay sa kanyang pamamahala. Lagay po natin si Bongbong Marcos para sa ating inang bayang sinilangan. Kasi wag na tayo maglagay pa ng dilawan kasi naranasan na natin ang kanilang pamumuno. Talagang hindi natin iisa-isahin yung pangyayari sa panahon ni Kanot. Talagang grabe. Ang daming disaster na nangyari sa panahon niya. Talagang tayo ay magkaisa na. Iluklok natin ang karapat-dapat na magtutuloy ng mga inumpisahan ni Presidente Duterte na build. Yung isang ali ayaw ng build kung ano sinasabi niyang gusto lagi yung sunod isa sa kinunoy na tuwid na daan na baluktot naman. Talagang tayo ay gising Pilipinas. Maglagay tayo ng karapat-dapat sa ating bansa. Huwag na tayo maglagay uli ng dilawan. Alam natin kung anong nangyari sa panahon ni Noynoy. Ang daming mga hindi dapat kasi inilagay nila eh. Mabuhay ang Pilipinas. Kalayaan, kapayapaan sa ating bansang sinilangan. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. Like and share lang po at subscribe sa ating YouTube channel, Papa Will Vlog. Mag-ingat po tayong lahat sa araw-araw, saan man kayo naroon ang panig ng mundo. Salamat po.